Salamat po. We are going to continue our series on The Bible Explains Part 159. Today, we are going to continue our discussion on our series in Christ Realities Part 6. Today, we are going to talk about being blessed and highly favored. Knowing that in Christ you are blessed and highly favored, how does this apply to our daily lives? Marami po sa atin, alam po ninyo na kayo ay blessed and highly favored. To know that you are blessed and highly favored is one thing, but to apply this in our everyday life is absolutely another thing. Kaya pag-uusapan po natin sa araw na ito, yun pong life application. Ano ba talaga ang buhay ng taong pinagpala at pinaburan? Manalangin po muna tayo. Let's commit this verse to the Lord. Our dearest Father in heaven, thank you so much for how you have gathered us today in this beautiful house, the house of the Lord. We commit to you this time, even this learning time, everything that will be said and done only for your glory and for the blessing of everyone. This we pray, Father, only in the name of your Son, our Lord and Savior, Jesus Christ, by the power of the Holy Spirit. And everybody would just simply say, Amen. Amen. Palakpakan si Lord. Amen. Ito po ang ika-6 na linggo ng atin pong talakayan dito po sa series na In Christ Realities. Ang ibig sabihin, mayroon na po tayong 5 malalaking katotohanan na natutunan at marami pang mga susunod na mga malalaking katotohanan tungkol sa realidad ng buhay na kay Kristo. Tinutuklas po natin ang yaman, kung ano at kung anong naipagkaloob sa atin, kung ano ang magagawa natin dahil tayo na kay Kristo, at kung sino tayo sa harap ng Diyos dahil tayo ay na kay Kristo. We learned so far, number 1, that in Christ, I am perfectly loved by God. Not just loved. To say that you are loved by God is an understatement. You have to say it right. In Christ, I am perfectly loved by God. Can we say that together? In Christ, I am perfectly loved by God. Do you believe that? Amen. I'm sure you do. Also, we learn that in Christ, I am completely forgiven. Not partially forgiven, not partly forgiven, but completely forgiven. Can we say that together? In Christ, I am completely forgiven. Also, we learn that in Christ, I am righteous and holy like God. Very powerful truth. We learn that we are made righteous, we are made holy through the finished work of Jesus Christ. Hindi ka na nag-aalala tungkol sa iyong katayuan sa harap ng Diyos dahil ang kabanalan mismo ni Kristo ang itinapal sa iyo. Kaya pagtayo mo sa harapan ng Diyos, ang tingin sa iyo ng Diyos, ikaw ay banal, ikaw ay perpekto sapagkat ang iyong perpeksyon at ang iyong kabanalan ay walang iba kundi si Kristo. Do you believe that? I'm sure you do. Can we say that together? In Christ, I am righteous and holy like God. Also, we learn that in Christ, I am a child of God. Isa sa pinakamalaking katotohanan na dapat ay kintal sa ating mga kaisipan at hindi nyo dapat makalimutan. And in fact, every Sunday, we remind ourselves of this powerful truth that you are a child of God sapagkat wala nang pinakamahalaga sa buong mundo. Wala nang hihigit pa sa katotohanang malaman mo na ikaw ay anak ng Diyos. Can we say that together? In Christ, I am a child of God. In Christ, I am a child of God. And just recently, last week, we learned that in Christ, I am a new person inside. We already talked about that. Can we say that together? In Christ, I am a new person inside. One more time. In Christ, I am a new person inside.
Very good. Today, we are going to add one more reality in Christ. Today, we are going to talk about being blessed and highly favored. I suppose this is the most popular reality we have in Christ. Palagay ko lang, ito yung pinaka-paborito ninyo, ito yung pinakasikat na kaisipan na madalas nakikita nyo sa Facebook, madalas may mga nagpo-post, I am blessed and highly favored. Yung iba ay umiiwas sa salitang charito, kaya ang sinasabi na lang nila, blessed and highly favored. Tama din naman po yon, sapagkat ibig sabihin ng charito, blessed and highly favored. In Christ, I am blessed and highly favored. I am charito. To know that is one thing, but to be able to apply that in our daily lives is absolutely another thing. So I want to share with you two things today. I will be sharing with you the declaration and the application of being blessed and highly favored in Christ. So let's begin. Let's talk about the declaration. Most of the things I will mention in this first part of our discussion, probably you have heard 1,000 times without exaggeration. Dahil halos 2 dekada na itinuturo na po natin ang katotohanan tungkol sa pagiging pinagpala at pinaboran kung ikaw ay na kay Kristo. And many of you who are watching this broadcast, probably you have heard this 100 times, if not 1,000 times. Maraming beses nyo na pong narinig. Huwag po kayong mag-aalala, wala pong overdose. You will always hear it. Even after this day, you are going to hear it again and again and again. And believe me when I tell you this, habang naririnig mo, lalong paganda ng paganda ng paganda ang katotohanan. In Christ, you are blessed and highly favored indeed. Can you shout amen? So let's talk about the declaration. And after this, we'll talk about the application. First, the declaration. Ephesians chapter 1 verse 3. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ. Very famous po ang verse na ito. Ang word po na bless, dito sa verse na ito, ay galing po sa Greek word na eulogeo. Eulogeo. Ito'y kombinasyon ng dalawang salita. Eu, meaning good. Logeo, to speak. Put that together, to speak good. Dito po galing yung English na salitang eulogy. Na kapag ka may patay, may nagsasalita ng mabuting bagay doon sa namatay. I'm sure naka-attend na po kayo ng necrological service at nakarinig na kayo ng mga eulogies. Ang tawag po dyan, eulogeo, to speak good, magsalita ng mabuti, magsalita ng maganda. Dahil ito po'y nasa aorist tense, ang equivalent po sa English grammar ay past tense, ibig sabihin spoken na. So pag binuo mo yan, God has spoken good things over you. So hindi po magsasalita pa lang ang Diyos ng mabuting bagay sa iyo. Nagsalita na ang Diyos ng mabuting bagay sa iyo. Kaya huwag kang kumontra. Huwag kang kontrabida. Pag sinabi ng Diyos, pinagpala ka, huwag mong sabing malas. Naunawaan niyo po ba? Pag sinabi ng Diyos, pinagaling ka na, huwag mong sabing mamamatay ka na. Pag sinabi ng Diyos, pinaunlad na kita, pinayaman na kita, huwag mong sabing mahirap ka. Kasi kinokontra mo eh. Naman, huwag kang kontrabida. Pinagpala ka at pinaburan, nagsalita ng Diyos ng pagpapala sa iyo, ang sabihin mo na lang, Amen. Ang problema mga kapatid, yung iba ay hindi gaanong naniniwala dahil wala silang nakikita at wala silang nararamdaman. Ito ba kang pinagpala at pinaburan? Luma ang sapatos?
Mabuti siguro kung ang sapatos ko'y katulad ng sapatos ni Bishop. Baka iisipin mo na ikaw ay blessed and highly favored. Hindi po. Ang totoo niyan, kahit may nakikita ka o kahit wala kang nakikita, may nararamdaman ka o wala kang nararamdaman, ikaw ay pinagpala at pinaburan ng Diyos. Bakit nga? Sapagkat yan ay deklarasyon ng salita ng Diyos. Ang deklarasyon ng salita ng Diyos ay hindi sumusunod sa ating pakiramdam o sa ating nakikita. That is why we are taught in the Word of God to walk by faith, not by feelings, not by sight. Yung ating nakikita at nararamdaman ay pabago-bago. Ang salita ng Diyos hindi nagbabago. Kaya pag sinabi ng salita ng Diyos, pinagpala ka at pinaburan, regardless of what you see, regardless of what you feel, affirm the declaration, declare with the declaration of God, I am blessed, I am highly favored, because I am in Christ. Palakpakan si Lord. Hallelujah. Praise God. So everybody shout, in Christ, I am blessed and highly favored. In Christ, I am blessed and highly favored. Now, gaano kahalaga po ang katotohanan ng pagbigkas ng pagpapala? Dahil sa Biblia po, mga kapatid, ang pagpapala ay binibigkas at tinatanggap sa binigkas na pagpapala. I am going to show you a very important truth in the Word of God. Everybody, look up here. You can see this on your screen. Biblically, blessing is released by speaking. Now, look up here. Makikita po natin ang katotohanan na ito. God spoke blessing to Adam and Eve. Nang nilikha ng Diyos si Adam at si Eve, nirelease ng Diyos ang pagpapala by speaking. God spoke blessing. God spoke blessing to Adam and Eve. Number 2, Abraham spoke blessing to Isaac. Nang pagpalain ni Abraham si Isaac, nirelease niya ang pagpapala sa pagbigkas ng pagpapala. Isaac spoke blessing to Jacob. What else? Jacob spoke blessing to Joseph. What else? Joseph spoke blessing to his children, Ephraim and Manasseh. Nire-release po ang pagpapala sa pagbigkas. What else? Priest spoke blessing to Israelites. Kapag pagpapalain po ang mga Israelites, binibigkas po ng priest ang blessing sa kanila. Tinatanggap ng Israelites ang blessing sa pamagitan ng pagbigkas ng pagpapala ng priest, and most especially the high priest. God spoke blessing to believers. Yan po yung binasa natin kanina sa Ephesians chapter 1 verse 3. That is why there is what you call eulogio, to speak good. Now, look at the verse again. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ. Pinagpala na po ba o hindi pa? Pinagpala na po ba o pagpapalain pa lang? So kung pinagpala na at manalangin ka, Diyos ko, pagpalain mo po ako, maling panalangin. Na maaring ang dating po niyan ay masyado kang mapagpakumbaba. Diyos ko, lumalapit ako sa iyo na may pagpapakumbaba at ako po ay pagpalain mo. Parang awa mo na, lingapin mo po ako, pagpalain mo naman po ako. Masyado nang bagsak ang aking kalagayan. Diyos ko, bumawi ka naman. Parang may atraso ang Diyos sa iyo na kailangan bumawi ng Diyos. Wala hong pagkukulang ang Diyos sa atin. The mere fact na buhay ka ngayon at merong hangin lumalabas sa dalawang butas ng ilong mo, pinagpala ka at pinaburang ka ng Diyos sapagkat buhay ka pa. Shout amen! That is why we do not pray asking God
and begging God to bless us because the Bible declares affirmatively, in Christ you are blessed and highly favored. Renew your mind, agree with God, declare, in Christ I am blessed and highly favored. Can we say that together? In Christ I am blessed and highly favored. One more time. In Christ I am blessed and highly favored. Louder. In Christ I am blessed and highly favored. Now, gaano kahalaga yung paulit-ulit mong binibigkas? Remember, kailan po nare-release ang blessing? By speaking. So every time you speak blessing over yourself, you are releasing abundant blessing in your life. Kaya wag na wag mong pagkaitan ng sarili mo ng mga pagpapalang pwede mong i-release sa pamagitan ng iyong pagsasalita. Can you say amen? Ephesians chapter 1 verse 6, to the praise of the glory of His grace, by which He made us accepted in the beloved. The word accepted, you may have heard the explanation many times. The word accepted comes from the original Greek word charito. Ano po meaning ng charito? Blessed and highly favored. Again, ano po meaning ng charito? Blessed and highly favored. The word charito was only used 2 times in the entirety of the New Testament Greek. Isipin po ninyo, gaano karaming Greek words sa New Testament. 2 beses lang ginamit ang word na charito. Dito sa Ephesians 1:6, at ang unang gamit ay nasa Luke chapter 1 verse 28 in reference to Mary. Now let me show you the verse. Luke chapter 1:28. And having come in, the angel said to her, referring to Mary, "Rejoice, highly favored one." Yung pong highly favored, charito. Ito po ang unang gamit ng word na charito. Ang pangalawang gamit ay nandun sa binasa natin kanina, Ephesians 1:6. Ang unang ginamitan ng charito ay si Mary. Highly favored Mary. Charito Mary. Ikaw ay lubos na pinagpala, lubos na pinaburan. The Lord is with you. You, blessed are you among women. Again, the word charito, meaning blessed and highly favored. Now, bakit po ang senyas ng charito ay 2 thumbs up? Sapagkat yan po yung highest approval. Kapag isa lang, chari 1. Pag dalawa, chari 2. Now, you can do a lot of hand signal and people do that. Dami nilang mga signal. Merong paganyan, merong paganyan, merong ganyan, merong ganyan, at meron din pong ganyan. Maraming signal. Pero mga kapatid, ang walang katapat na signal ay ang 2 thumbs up. Dahil pinapatotoo mo na kay Kristo, tinanggap ka ng Ama, pinatawad, pinagpala, pinaburan. You are blessed and highly favored. Come on, clap your hands to the Lord. Praise God. So batiin mo yung katabi ng 2 thumbs up. Sabi mo sa kanya, you are charito. Batiin mo rin ang sarili mo, I am charito. Palakpakan natin si Lord. Praise God. Everybody say, I am charito. I am charito. I am blessed and highly favored. I am blessed and highly favored. Well, I wish I had even more time to fully develop that powerful truth. Meron po tayong booklet at meron din tayong e-book na yan lang po ang soul discussion tungkol po sa charito, blessed and highly favored. 2 thumbs up. If you want to know more about this powerful truth that in Christ you are charito, please get a copy of this booklet. Also available din po ito sa digital format, ang e-book. Ang title po ay Charito,
blessed and highly favored. Can you say amen? Of course, we affirm the fact that you are Charito and that you live in Charito land and you are part of Charito generation. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God! Come on, malakas sa palakpak para kay Lord. Hallelujah! So biblically, it has been declared that in Christ you are blessed and highly favored. Tawag po dyan, declaration. Deklarado na. Huwag mo nang kontrahin. I-affirm mo na lang. Sabi ng Diyos, pinagpala na kita. Sabihin mo, Amen. Sabi ng Diyos, pinagaling na kita. Sabihin mo, Amen. Huwag mong kontrahin kung anong ipinangako ng Diyos at anumang bagay na diniklara ng salita ng Diyos sa iyo, sapagkat yan ay siguradong totoo. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God! Amen. So number one, the declaration. Maliwanag na po ang declaration. Hindi na po yan pwedeng baguhin. Deklarado sa Bible, you are blessed and highly favored. Now, knowing that in Christ you are blessed and highly favored, how does this apply to our daily lives? Tawag naman dyan, the application. Ngayong alam mo na pinagpala ka at pinaboran, gaano yan makakaapekto sa iyong pang-araw-araw na buhay? Kasi ang katotohanan, para maging makapangyarihan, merong effect sa life mo, na bago ang maraming bahagi ng buhay mo, na bago ang pananaw mo, na bago ang pananalita mo, na bago ang kilos mo, dahil sa katotohanang natanggap mo na ikaw ay blessed and highly favored. So let me give you the life application. Very powerful. Remember, this truth about being blessed and highly favored is a very powerful truth. This truth must change our life. Number one, expect blessings to chase you all your life. Expect mo na hahabulin ka ng pagpapala buong buhay mo. Hindi ikaw ang magkakandara pa sa paghabol ng pagpapala. Tandaan nyo po, hindi pwedeng mapunta sa iba ang pagpapalang nakalaan para sa iyo. Ang pagpapalang yan ay nakapangalan sa iyo. Pag napunta sa iba, huwag kang malungkot. Hindi yan para sa iyo. Remember, kung ang promotion napunta sa iba, matuwa ka para sa iba. Dahil merong promotion para sa iyo. Kung ang kontrata napunta sa iba, huwag sumama ang loob mo, sapagkat may mas magandang kontrata na inilaan ng Diyos para sa iyo. Kung ang boyfriend napunta sa iba, matuwa ka, sapagkat hindi talaga siya para sa iyo at merong inilaan ang Lord para sa iyo. Amen. You see, malaman mong blessed and highly favored ka, nagbago ang perspective mo ng life. Hindi ka naging bitter. Happy ka lang. Kung hindi napunta sa akin, okay lang. No problem. Anak pa rin ako ng Diyos. Anong nawala sa akin? Wala. Walang nawala sa iyo dahil walang pwedeng mawala sa iyo dahil lahat ng bagay ibinigay na sa iyo ng ating Panginoon. You are blessed. You are blessed. Iniwan ka, ihatid mo palayo. No problem. Mga kapatid, sisirain mo ang buhay mo sa mga taong lumayo sa iyo. Mawawala ka na ng saya, mawawala ka na ng sigla, magmumukmuk ka, malulungkot ka dahil iniwanan ka ng kaibigan mo, iniwanan ka ng partner mo, iniwanan ka ng mga taong inakala mo na hindi ka iiwan. Lahat pwede kang iwanan. Si Jesus lang ang hindi ka iiwan, hindi ka pababayaan. Amen. Psalms 23 verse 6, surely, not maybe, not
fully, not prayerfully. So you don't pray for this, ha? Sure na to. Hindi na po ito pinagpe-pray. Surely, goodness and mercy shall follow me. For how long? I cannot hear you from where I am. For how long? All the days of your life. Tindi. Ang word po na goodness, ang Hebrew word ay tov, meaning blessing. Ang word po na mercy, ang Hebrew word kesed, meaning favor. You see, Old Testament pa lang, nandun na yung blessing and favor. Blessing, tov, favor, kesed, will follow me. Susundan ako. So hindi ako maghahabol sa pagpapala. Ako ang hahabuli ng pagpapala dahil ikaw ay na kay Kristo. Amen. Understatement yung word na follow sa translation. Ang Hebrew word ay radap. Radap, meaning chase, meaning hunt, meaning pursue. Hahabulin ka ng pagpapala. Ang tindi. Hindi ka lang susundan. Hahabulin ka. Iaharas ka. In a positive sense. Yung bang wala ka nang magawa. Grabe naman, Lord, ang pagpapala na ito. Sobra-sobra, Lord, hindi ko na kayang ubusin to, Share naman. Palakpakan si Lord. Hallelujah. Praise God. Amen. When you walk in faith, blessings are not something you chase. They pursue you and hunt you down wherever you go because you are in Christ. Kaya merong verse sa Bible, I will bless you in the city and I will bless you in the field. Now, hindi po ako laban sa pagtatrabaho sa ibang bansa, but it is a matter of choice. If you choose to work over there, mag-work sa abroad, fine, no problem. Pumunta ka sa abroad, magtrabaho ka doon, pagpalain ka ng Lord. Magstay ka na dito at huwag mag-abroad, pagpalain ka ni Lord. Mag-asawa ka, pagpalain ka ng Lord. Hindi ka mag-asawa, pagpalain ka ni Lord. Magnegosyo ka, pagpalain ka ng Lord. Mamasukan ka, pagpalain ka ng Lord. Kasi ang pagpapala ay wala sa ginagawa mo. Ang pagpapala wala sa lugar. Ang pagpapala ay nasa Diyos at dahil ikaw ay na kay Kristo, ang pagpapala ng Diyos ibinigay na sa iyo ng Panginoon. You are blessed and highly favored. Shout amen! Number one, expect blessings to chase you all your life. Number two, speak life, blessing, and favor every day. Sanayin mo ang sarili mong bumigkas ng buhay, pagpapala at pabor araw-araw. Huwag mong bibigkasin ang ayaw mong mangyari. Ang ating po mga salita ay may buhay at may kamatayan. Huwag mong bigkasin ang kamalasan dahil darating po ang malas sa buhay mo. Huwag mong bibigkasin ang sakit at karamdaman dahil yan po'y darating sa bahay ninyo. Yung ang hindi mo binibigkas, dumarating Di ba nagugulat ka, dumating. Hindi ko naman binibigkas, dumating Tama. Hindi mo nga binigkas, dumating Lalo pa pag binigkas mo, mabilis siyang darating. That is why you have to train your mouth to speak life, blessing, and favor. Let me show you the verse. Proverbs 18:21. The tongue has the power of life and death, and those who love to talk will eat their own words. Huwag mong bibigkasin ang ayaw mong mangyari. Ayaw niyong magkahiwalay na mag-asawa, nagkakagalit kayo, huwag mong bibigkasin, hiwalay na tayo! Huwag. May payo ko sa inyo, pag galit na galit na galit na galit na galit ka na, isigaw mo, I love ya! Sa pagkabisap, hindi yun ang nararamdaman ko. Tama.
Halata naman. Pero yun ang binibigkas mo. At dahil ang binibigkas mong buhay, darating ang buhay. Matututo kang magpatawad, matututo kang magmahal, matututo kang ma-enjoy ang pagpapala at pabor ng Diyos. Shout amen. Huwag mong bibigkasin ang ayaw mong mangyari. On the contrary, lahat ng gusto mong mangyari, bigkasin mo ng bigkasin. Speak life over your children, speak life over your business. Ang baba ng benta. Anong sasabihin mo? Baba ng benta? Baba? Baba ng benta. Wag. Bigkasin mo, pinagpala ang benta na ito. Sabi mo, Bishop, kakaunti. Tama, kaunti. Pero maniwala po kayo, mas marami pa yan kumpara sa iba. Akala mo mababa. Yung iba wala na. Dahil yung para sa kanila, pinapunta na sa iyo ng Lord. Palakpakan si Lord. Praise God! Oh. And what kumisa, nagkukwento ng baba ng benta, Brad. Tapos yung nakakwento mo, kami nga, Brad, wala eh. Grabe, blessed pa pala ako ng dating na to. Bakit? Kasi anak ka ng Diyos. Palakpakan si Lord, anak ka ng Diyos. Amen. Numbers 14:28. So tell them, as surely as I live, declares the Lord, I will do to you the very things I heard you say. Gagawin ng Lord sa iyo kung anong narinig niyang sinabi mo. Now, look up here, look at my eyes. Kung gagawin ng Lord, kung anong narinig niyang sinabi natin, tatanungin ko kayo, anong gusto mong iparinig sa Kanya? See? That is a powerful truth. Kung nangako siya, gagawin ko sa iyo kung anong narinig ko, anong gusto mong iparinig sa Kanya. Iparinig mo sa Kanya yung binigkas niya ng pagpapala sa iyo. Kay Kristo, binigkas na ng Diyos, pinagpala na kita. Ang pangakong yan, mga kapatid, ay pangako ng Diyos sa Kanyang anak. Ang kontrata ay hindi sa pagitan ng Diyos at sa iyo. Ang kontrata ay sa pagitan ng Diyos Ama doon sa Kanyang anak. Ang sino mang nasa iyong anak, ang sino mang na kay Kristo, ang sino mang na kay Kristo ay pinagpala at pinaburan. That's why you have to speak life. Speak blessing and favor. Kaya madalas natin binibigkas, ako'y malusog, malakas, masigla, pinagpala, pinaburan, at mabubuhay ng mahaba. Yan po bang gusto niyong mangyari? Maaaring hindi ho yan ang nararamdaman mo ngayon. Na hindi naman tayo obligadong bigkasin kung ano nararamdaman natin eh. Pero obligado tayong bigkasin kung anong pinaniniwalaan natin. You may feel differently. But that is what you believe. Speak what you believe. Remember what the Bible says, out of the abundance of the heart, the mouth speaks. You believe in your heart, you make confession with your mouth. You say what you believe. Not what you feel, not what you see. Speak what you want to see. Speak what you believe. Hindi mo nakikita ang liwanag, tawagin mo ang liwanag. Nang makita ng Diyos ang dilim, hindi sinabi ng Diyos, wow, ang dilim! Nung makita ng Diyos ang dilim, ang sabi ng Diyos, liwanag, dumating ka. Dumating ang liwanag. Pag nakita mo ang sakit, huwag mo nang bigkasin. Tawagin mo ang kagalingan na binayaran ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Dadating yan sa iyo. Amen. Shout amen. By speaking God's favor over yourself and others, you affirm and confirm His blessing in your life and in the lives of those around you. Affirm and confirm. Ang mga anak nyo, pinagpala na ng Diyos. So you have to speak blessing over them. Pagpapasok sila sa eskwelahan, pinagpala ka na ng Panginoon. Pinaburan ka na ng Panginoon. Ang ibig sabihin niya, ang pag-iingat ng Panginoon na nasa kanila, ang pagpapala, ang talino, ang kakayahan, lahat ng kakailangan nila para magtagumpay sa buhay, ibinigay na ng Panginoon. If you believe that, say amen. Amen. Number 3, enjoy God's blessing without guilt.
Huwag kang mag-guilty pag ini-enjoy mo ang pagpapala. Pag bumibili ka ng pagpapala at ini-enjoy mo at ng iyong pamilya, huwag kang mag-guilty dahil yan ay sadyang pagpapala ng Diyos sa iyo. I'll show you the verse to prove it. 1 Timothy 6:17. Command those who are rich in this present world not to be arrogant, nor to put their hope in wealth, which is so uncertain, but to put their hope in God, who, referring to God, who richly provides us with everything for what purpose? Come on, look at the verse. God who richly provides us with everything. What was in the mind of God? What was at the back of the mind of God? Why did He give this blessing and favor to you? For our enjoyment. So it's not wrong to enjoy the blessing of God. It's not wrong. Enjoy it. Ika nga, wear your blessing without guilt. Post mo. Bisa, pag pinost ko to, maraming maiinggit. Kahit naman hindi mo i-post yan, naiinggit na sila eh. O di nga, bisa, pag pinost ko, di lalo pa. Hayaan mo na silang mainggit. Bakit? Sapagkat sinadya talaga naman ng Diyos na pagpalain ang kanyang bayan para inggitin ang buong mundo dahil wala pong pagpapala na katulad ng pagpapala ng Panginoon. It's okay. Hindi mo naman kontrolado ang damdamin ng iba. Pero hindi mo ipopost dahil mainggit sila. Paano naman yung mag-glorify si Lord? Paano naman yun? Ibig sabihin, sacrifice ko si Lord. Lord, pasensya ka na, hindi ko ipopost ito. Mainggit yung kaibigan ko. That's not fair. Pinagpala ka ng Lord. I-post mo. Ipaalam mo sa buong mundo na ikaw ay blessed and highly favored. Nag-travel ka, i-post mo. Kumain ka ng masarap, i-post mo. Naligo ka, magbihis ka, i-post mo. Bilis kayo mag-isip, ha? Palakpakan mo na si Lord. Praise God. Amen. Knowing that God's blessings are given freely and are meant to be enjoyed fully without any sense of unworthiness or shame. Huwag kang OA, Lord, hindi ako karapat-dapat sa mga pagpapala na ito. Ako'y marumi, ako'y uod, ako'y hindi karapat-dapat, hindi ko alam kung ba't mo ko pinagpala ng ganito. Lord, alisin mo ang mga pagpapalang ito. OA mo, ha? Sa totoo lang, walang karapat-dapat kahit isa. Lahat tayo, pinaging dapat lang ng biyaya ng Diyos. Palakpakan si Lord. Pinagpala ka ng Panginoon. Enjoy God's blessing. Amen? May nag-bless sa'yo. Picturean mo, i-post mo. Ang maganda lang doon, mga kapatid, hindi yung picture. Yun pong caption. Ang mag-glorify si God, yung caption, papaano mo i-glorify si God? Ang goal mo, hindi inggitin ang mga tao. Hindi po. That is not your goal. It will just happen. Kahit hindi mo isama sa goal, it will just happen dahil ang tao talaga sa mundo ay punong-puno ng inggit. Hayaan nyo na po sila. Hayaan nyo na po. Ang mahalaga lang, ma-enjoy mo yung pagpapala ng Diyos. Post mo. Tapos, huwag mong kalimutan yung linyahan natin. Blessed and highly favored. Huwag mong kalimutan, you are charito, blessed and highly favored. Bakit? Sapagkat every time you post that, you are honoring God and you are honoring the finished work of Christ. Dahil alam mo naman, kaya may ganyang kang pagpapala, hindi dahil magaling ka, dahil pinagpala ka at pinaburang ka ng Diyos. Shout amen! Praise God! Number 4, advertise your blessing. Advertise your blessing. Advertise your blessing means showcasing God's goodness and favor to others.
reflecting His intention to reveal His abundant grace through the church. Tayo po ang church. Tayo po ang lupo ng mga mananampalataya. Ang intensyon ng Diyos ay gamitin po tayong advertisement upang malaman ng mundo kung gaano kabait ang Diyos, kung gaano kabuti ang Diyos, kung paano yung sakripisyo ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, and the world will know that through us. Kaya napaka-powerful po na social media. Kasi platform po yan. Noong unang panahon, sa TV. Hindi naman lahat ng tao may TV. Pero lahat ng tao ay mayroong cellphone. May Facebook. Kahit walang face, may Facebook. It's part of their lives. And every time you advertise the blessing of God, people will know. Nakakatuwa naman yung pamilya niya. Nakakatuwa naman yung tao na yan. At magtatanong sila, bakit ganyan kayo? Sapagkat ikaw ay pinagpala at pinaburan. I'll show you the verse. 1 Peter chapter 2 verse 9. For you are a chosen generation. Pwede rin po i-translate yan, charito generation. For you are charito generation. Kino-contest ng iba. Ba't pwedeng charito generation? Ang tawag po dyan ay synonyms. Ang chosen generation at charito generation ay synonymous. Kasi kino-contest ng iba kung nasa Bible daw yung charito generation. Of course. Tatanungin ko kayo, sino ang unang tinawag na charito sa Luke chapter 1:28? Mary. Would you agree with me that Mary was chosen? Sa mga tuwid, yung tinawag na charito ay chosen. Good. Sino yung pangalawang tinawag na charito sa Ephesians chapter 1 verse 6? Believers. Sa makatwid, yung believers tinawag na charito, pero sa Ephesians 1:4, siya po ay chosen. Bago siya tinawag na charito sa Ephesians 1:6, tinawag muna siyang chosen. Sa makatwid, yung chosen ay charito, yung charito ay chosen. Interchangeably used. So whenever you say chosen generation, pwede rin charito generation. So it's perfectly biblical. But you are a, what kind of generation? Chosen generation, or what kind of generation? Charito generation, a royal priesthood, a holy nation, a special people, that you may proclaim the praises of Him who called you out of darkness into His marvelous light. That is the church. The word church comes from the Greek word ecclesia, kaleo, kaleo, to call out, called out from darkness to light. We are the church. Kaya tayo binless ng Panginoon para tayo maging billboard, tayo maging advertisement. The Greek word used there is exagelo, which means publish or advertise. Gusto ng Diyos i-advertise ang kanyang power sa pagpapatotoo mo na ikaw ay pinagaling ng Panginoon. Gusto ng Diyos i-advertise ang kanyang kabutihan na mula sa wala, pinaunlad ng Diyos ang buhay mo, sapagkat gusto ng Diyos pakita sa mundo na ang sino mang na kay Kristo ay pinagpala at pinaburan. Gustong i-advertise ng Diyos na kay baon sa utang. Kahit anong kwentang gawin mo, hindi ka makaka-bounce back, hindi ka makakabawi. Then all of a sudden, miraculously, nakabawi ka. Hindi ka lang nakabawi, umangat uli ang buhay mo because of the grace of God. Kaya i-advertise natin, ipatotoo natin, ikwento natin ang kabutihan ng Diyos. Palakpakan si Lord. Praise God. Praise God. Number 5, share your blessing with others. Tandaan nyo na ikaw ay pinagpala hindi para maging timba ng pagpapala. Ikaw ay pinagpala para maging daluyan ng pagpapala. Ibig sabihin, darating sa iyo, dadaloy. Huwag kang mag-alalang magpadaloy dahil hindi titigil ang agos. Tuloy-tuloy lang ang agos ng pagpapala. Look at the scripture, Hebrews 13:16. And do not forget to do good and to share with others. Do not forget. Remember, pinapaalala sa rin, do not forget to share with others. For with doing good and sharing with others, for with such sacrifices, God is pleased. Nalulugod ang Diyos ng kanyang mga anak ay hindi po madamot. Amen.
Can you say amen? It looks good on you. Pag tinignan ng Diyos, yan ang aking mga anak. Hindi madamot. Hindi kuripot. Yan ang aking mga anak. Pinagpala ko, mapagmahal, mapagbigay, nagsishare ng pagpapala. Naalala ninyo, maging sa preschool pa lang, tinuturuan na yung mga bata, share with your classmates. Hanggang sa paglaki, matutunan po nila. Pero paglabas nila sa paaralan, pag sa loob ng bahay at maging sa labas ng bahay, kumisa nakaka-encounter po sila ng mga kaisipan na nakakapagpabago ng kanilang kaisipan na dapat ay maging mapagbigay, ay nagiging madamot sa buhay. Yung akin lang, pera ko to! Hindi nyo makukuha ang pera ko, akin to! At yung sa inyo, akin pa rin. That is Luciferic. Now, look at the verse. Galatians 6:10. That is why whenever we can, we should always be kind to everyone. Look at the next line. And especially to our Christian brothers. Special mention. Kapatid mo yan sa Panginoon. Matulungan mo. Mabigyan mo ng trabaho. Matulungan mo. Of course, hindi mo siya sasanaying umasa sa iyo. Sapagkat that will be counterproductive. But of course, in the time of need, will always be there. Yung kaya lang natin. Hindi naman natin kayang ibigay lahat. Pero yung kaya lang natin may abot na tulong, malaking bagay na sapagkat sa pamagitan po niyan, nalulugod ang Diyos dahil anuman ang mayroong ka, galing din sa Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Amen. Number 6, I'll close with this. Support God's work with your blessing. Pinagpala ka ng Diyos, hindi para sa iyong sarili. Minsan, kwentahin mo man, lahat ng bagay na bigay ng Diyos sa iyo, hindi mo na kayang ubusin hanggang sa mawala ka sa mundo. Pero, bakit niya ako pinagpala ng ganito? Bakit sa akin niya dinala ang lahat ng ito? Sapagat binibigyan ka ng Lord ng opportunity to do good and to support the work of God. Look at the verse, 2 Corinthians 9:8. God is able to make all grace. How many grace? All grace abound to you. God is able to do that. And He has done that already. God is able to make all grace abound to you. What was the purpose? What was in the mind of God? Why God did that? Bakit po ang lahat ng biyaya ay dinala sa iyo ng Diyos? Sabi ng Bible, God is able to make all grace abound to you. Ba't nakuha mo yung kontrata na yan? Bakit nakuha mo yung promotion na yan? Ba't nakuha mo yung bulk ng blessing na yan? Why? Look at the verse. So that in all things, at all times, having all that you need. It did not stop there. Comma. What's the next line? You will abound in every good work. Having the blessing is not the end. It is the means by which you become a blessing to other people. I want to say that again. Having the blessing is not the end in itself. It is the means by which you become a blessing to other people. When God spoke blessing to Abraham, I will bless you. And God said, you will be a blessing to the nations of the world. Hindi ko timba, daluyan tayo ng pagpapala. At isa sa pinakamabuting bagay na pwede natin gawin ay tulungan nating maikalat ang mensahe ng biyaya sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Can we say amen? Now, look at the scripture. 1 Timothy chapter 6 verse 18 to 19. Command them referring to the rich people, according to verse 17. Galing po yung verse 18, galing po yan sa verse 17. Command them, referring to the rich people, to do good, to be rich in good deeds, and to be generous and willing to share. Verse 19, in this way. What way? Doing good, being generous, and willing to share. Galing po yung 19 sa verse 18. In this way, who are they?
The rich people, they will lay up treasure for themselves as a firm foundation for the coming age. Where is that? In heaven, so that they may take hold of the light that is truly light. Yung buhay dito, hindi itong tunay na buhay. Testing lang to. Ang tunay na buhay ay sa kabila. Tinuturuan po ni Apostol Pablo si Pastor Timothy na turuan niya yung mga mayayamang membro na huwag kalimutang gumawa ng mabuti. Maging generous and willing to share. Pag ginawa niyo yan, sabi niya, you are putting up a treasure for yourself in heaven. Doon po sa langit, ang lahat ng iyong mabubuting gawa will be rewarded. Remember, ang pagpasok sa langit, libre. Dahil yan po'y binayaran ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Pero hindi lamang po tayo papasok sa langit. Tayo po'y gagantimpalaan ng Panginoon sa lahat ng mabubuting bagay nating ginawa, na kaya rin naman natin nagawa dahil sa biyaya din ng Panginoon. At isa dyan ay ang matapat na pagkakaloob. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God! Praise God! Supporting God's work is about investing your blessing into advancing God's purposes and making a positive impact in the world we live in. Minsan lang ho tayo dadaan sa mundo na ito. Mag-iwan tayo ng malaking bakas na kahit wala na tayo, maalala pa rin nila tayo. That's the reason why many rich people, they have done that and leave a big mark. Remember? Wala na sila pero inaalala pa rin sila because of the impact they have made in the lives of many people. Tulungan niyo po kami makapagpaaral ng maraming pastor. Tulungan niyo po kami na madala ang mensahe na ito sa buong Pilipinas. Tulungan niyo po kami madala ang mensahe na ito sa buong mundo. At kung matagalan pa ang kanyang pagbabalik at wala na tayo sa mundo na ito, maalaala ng mga naiwanan ang ating contribution, ang ating bahagi sa pagpapalaganap ng mensahe ng biyaya sa buong mundo. Believe me when I tell you, they will remember you all their life. Sabi po sa Bible, ang ginawa ng babae na pagbuhos ng mamahaling pabango kay Jesus. Sabi ni Jesus, hindi ito makakalimutan. Saan man makarating ang ebanghelyo, ang kwentong ito'y ikukwento magpakailan pa man. Anong ibig sabihin? Yung atin pong tulong sa pagpapalaganap ng mensahe ng biyaya ay hindi po mawawala ng kabuluhan. Saan man makarating ang ebanghelyong ito, bahagi tayo sa gawain na ito. Palakpakan si Lord. Amen. Praise God. Amen. Well, let's see them again. Itong ibig sabihin ng blessed and highly favored. Kaya every time you say, I am blessed and highly favored, this is the application. Let's read them out loud. You can see this on your screen. Maging sa mga nanonood sa broadcast, please, samahan niyo po kami sa pagbasa. Lahat ng narito sa loob ng bulwagan na ito, basahin natin ng malakas, sabay-sabay. Application number 1. Number 2. Number 3. Number 4. Number 5. And number 6. Expect blessing to chase you all your life. Speak life, blessing, and favor every day. Enjoy God's blessing without guilt. Advertise your blessings. Share your blessings with others. Support God's work with your blessings. The big idea is, in Christ, I am blessed and highly favored. I am Charito. What is the big idea? In Christ, I am blessed and highly favored. One more time, louder. In Christ, I am blessed and highly favored. I am Charito. Ngayon, alam na natin ang ibig sabihin
pag sinabi nating, I am blessed and highly favored. Ibig sabihin, meron kang ini-expect. Ibig sabihin, meron kang binibigkas, meron kang ini-enjoy, meron kang ina-advertise, meron kang sinishare, at meron kang sinusuportahan. Yan ay ang gawain ng Panginoon. Of course, we do not want to end this broadcast without giving you the opportunity to receive Jesus today and be saved and be blessed, be highly favored, and become charito. Ngayon na yung pagkakataon na yan. Hindi nagkataon lang ito. Niloob ito ng Diyos. This is not by accident. You are watching this because this is your time. This is the day of your salvation. Manalangin tayo ng pagtanggap. Taas natin ang ating dalawang kamay sa lahat ng narito sa loob ng bulwagan na ito. Samahan natin ang ating mga bisita na nanonood sa broadcast na ito. Manalangin tayo ng pagtanggap. Bigkasin po natin ang panalangin ito ng may pananampalataya. Ariing isang personal na panalangin. Manalangin tayo, Panginoong Hesus. Ako po'y makasalanan. Hindi ko po kayang iligtas ang aking sarili. Ako'y mapapahamak ng hiwalay sa iyo. Narinig ko po ang mabuting balita. Ako po'y naniniwala. Tinatanggap kita sa aking puso bilang aking Panginoon at aking tagapagligtas. Salamat po, pinatawad mo na ang aking mga kasalanan. Isinulat mo na ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ako na lang po mananalangin, Ama, sa oras na ito, itinataas ko po sa harapan ng sino mang sumunod sa panalangin ng pagtanggap sa unang pagkakataon. Dito sa loob ng bulwagang ito, lalo na sa mga nanonood sa broadcast na ito, pinagkakatiwala po namin sila sa iyong kagandahang loob na sila'y lumago sa biyaya at sa bagong natagpuang pananampalataya. Dinideklara namin ng sino man tumanggap sa araw na ito ay blessed and highly favored. Sila po'y charito, pinagpala at pinaburan. In Jesus' name, everybody shout, palakpakan si Lord. Praise God! Amen. Praise God. Sa lahat ng tumanggap sa Panginoon sa araw na ito, sa loob ng bulwagan na ito, lalo na sa mga nanonood sa broadcast, nais naming sabihin mula sa ikaibuturan ng aming puso, welcome to the family of God. Palakpakan si Lord. Welcome to the family of God. Welcome to the blessed and highly favored family of God. That is the better way of saying it. Shout amen. Amen. Of course, tayo po'y dumako sa gawain ng ating banal na komunyon. Kunin po natin ang ating communion elements and let's do this together. Alright, let's do this together, mga kabiyaya. Hawak-hawak po natin ang pinakamakapangyarihang simbolo ng tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Itong aral na tinanggap ko sa Panginoon at ngayon naman ay binibigay ko sa inyo. Nang gabing siya'y pagkanunoy dumampot siya ng tinapay, kanyang pinagpirapiraso at kanyang sinabi, ito ang aking katawan na pinagpirapiraso dahil sa inyo. Gawin niyo to bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin gawin. Gayon din naman matapos maghapunan, ay kanyang hinawakan ng saro at kanyang sinabi, ito ang saro ng bagong tipan na pinagtibay ng aking dugo. Gawin niyo to bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin gawin. Ate po itaas ang ating dalawang kamay at sumunod po tayo sa panalangin na ito. Aming Ama, maraming salamat po sa aming Panginoong Hesukristo. Panginoong Hesukristo, maraming salamat po sa iyong banal na dugo na iyong itinigis sa krus ng Kalbaryo. Dahil po dito, lahat ng aming kasalanan ay iyon ang pinatawad. Maraming salamat po sa iyong katawan na nabugbog at nasugatan. Dahil po dito, lahat ng aming saki ay iyon ang pinagaling. Gaya ng nasusulat
Sa iyong mga sugat, ako'y magaling na. Ako'y naniniwala, ako'y magaling na. Aking dinideklara, ako'y magaling na. Ako'y malusog, malakas, masigla, pinagpala, pinaburan, at mabubuhay ng mahaba. Sa pangalan ni Jesus, maraming salamat po, Banal na Espiritu, sa iyong kapahayagan sa mensahe ng biyaya. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, Amen. Amen. Palakpakan si Lord. Hallelujah. Praise God. Isang beses pa at malakas, sabay-sabay. Ano po ang big idea? Mas malakas pa dyan. In Christ, I am blessed and highly favored. I am Charito. Do you believe that? Always declare that every day. Because the truth is in Christ. You are blessed and highly favored. You are Charito. Last of all, let me speak to your heart, you who are watching this broadcast. If this broadcast has blessed you, and if not asking too much, I would like you to bless this ministry with your love offering, so that together we can reach the world with the message of full grace. And from the bottom of our hearts here at EMI, we would like to say, thank you for giving to the Lord. We'll see you next Sunday, purposely on site, but definitely we'll see you again online. Ako po si Bishop Emmy, kasama po si Pastor Joe at ang kabuuan ng The Lord's Community and EMI Broadcast. Maraming salamat po. Stay a bit for more announcements. Stay blessed and stay connected. Always remember, in Christ, you are forever. Sarito!